Tama ba ang ginagawang investments ng SSS sa pondong hawak nila? Para sagutin yan, kasama natin ngayon si Professor Emmanuel Leyco, isang economist at professor ng Asian Institute of Management. Magandang umaga sa inyo, Professor Leyco. You're also the CEO of a private credit rating company? Yes. Okay, so you have some expertise in this field. Pero unang-una po, ano ba yung ginagawa ng isang private rating credit rating company? Yes. Sa credit rating company, we evaluate the creditworthiness of bonds that are being issued by entities who would like to borrow in the capital market. Okay, so you know the investment environment sa ating bansa. Unang-una, sir, kasi sinusuri nyo rin itong SSS funds, no? Not just in the context of itong pension debate, pero yung overall financial condition ito at saka yung mga investments. I just wanted to get your reaction to what we were talking about with Ms. Bogante ng SSS. Malaking porsyento pala ng mga kumpanya na dapat nagbabayad ng SSS para sa mga empleyado nila ay delinquent daw. Parang that seems to represent a large amount. Wala siyang sinabing amount, no? Pero we must be talking billions here, no? I think that's an efficiency, effectiveness issue on the part of SSS, and I think that has to be addressed immediately. And I am sure that SSS will address that pretty soon. O nga, kasi ang pinag-uusapan so far dito sa pension issue na kulang ang mga kontribusyon ng mga miyembro, kailangan na taasan yung mga kontribusyon. Pero malaki rin siguro madadagdag sa pondo ng SSS kung mabawasan lang itong delinquency ng mga kumpanya. Kasi sa totoo lang, over the years, marami ako natatagpuan ng mga empleyado na nagsasabi na discovery nila na hindi pala binabayad ng kanilang employer ang SSS contributions sila. Kaya nung panahon na kailangan silang mangutang or namatayan sila, wala pala silang benefits from SSS. Yeah, exactly. I think that is an issue that, again, no, I think SSS must address immediately. However, I think there is a broader issue here. No? I think the recent veto of the SSS bill by the President exposed a lot of issues. No? For example, according to the President, he vetoed the bill because it will bankrupt the SSS funds. No? And if tiningnan natin ang annual report, no, ang balanse ng pera ng ang pondo ng SSS, tama nga, no? Kumikita lang sila ng mga 40-something billion, pero yung additional na 2,000 pesos na ibibigay sa mga retirado, mangangailangan sila ng another more than 50 billion pesos. No? And I agree, no, na talagang kung ibibigay nila yung 2,000, hindi talaga magagawa ng SSS. Pero ang issue dito ay hindi nila maibigay, kundi bakit hindi maibigay ng SSS ang additional na 2,000? I don't think anybody is questioning 2,000 is an additional requirement ng mga retirado. 2,000 pesos is not a lot of money for some, but it means a fortune for many. Ngayon, ang issue doon bakit ngayon lang nakita yata na hindi kaya ng gobyerno o ng pondo ng SSS ibigay ang mga karagdagang benepisyo na kinakailangan naman talaga ng ating mga retirado? Napansin ko, no, doon sa annual report na ni-review ko last year, no, Which covers 2014. 2014. So hindi pa lumalabas yung 2015 annual report. Okay. No. The last annual report covered 2014 at saka 2013. Nakita ko doon, no, in 2013, they lost about 16.7 billion pesos, no, doon sa kanilang placement sa market. No? 16 billion is a lot of money. You know? And yet, noong nakaraang taon naman, nung sumunod na taon na 2014, nakabawi sila ng 4 billion. So, ibig sabihin,
pwede ba ito na in one year we lose 16 billion and then in another year we gain 4 billion? Parang hindi yata angkot yung ganong klaseng pamamahala sa pondo ng bayan na kung minsan may talo, kung minsan may panalo. Mukhang hindi katanggap-tanggap yon. Kaya sabi ko, I think ang issue dito yung investment policy, investment strategy, investment management ng SSS. Hindi po pwede na isang taon nanalo, isang taon ay talo. Ito ay pondo ng bayan. Kaya dapat masusi ang ating pagtingin doon sa pamamahala ng ating pondo. Okay, pero ang sinasabi ni Ms. Bugante, kasi tinanong din yan kanina, that reflected the changes daw in the value of their assets, no? Of course. Which, of course, pag nag-i-invest ka, talagang may kasamang risk yan. And then, yun nga, sometimes you lose, sometimes you win. Pero the actual fund, hindi naman daw nagalaw, yung pinanggagalingan ng mga benepisyo pero ng pensyon. hindi nito kayang tugunan ang mga additional benefits. Yun ang ating problema. Yung mga additional benefits, kailangan ng tao yan eh. Tumataas ang presyo ng mga bilihin, tumataas ang mga pangangailangan ng mga tao. Kaya kailangan din, itaas din natin ang mga pondo na ibibigay natin sa kanila. Paano natin magagawa yan? Magagawa natin yan pagka ini-invest natin yung mga pondo na ibinibigay sa atin ng mga miyembro. Ngayon, kung isang taon ay talo, na pangalawang taon ay panalo, mukhang hindi yata bagay, hindi angkop yung ganoong pamamahala ng ating pondo sa isang pangangailangan na kailangan na importante, no? At makikita naman natin kasi meron tayong mga projections sa susunod na taon, ganito karami ang magre-retiro, ganito karami ang tingin natin na magkakasakit at ganito ang kanilang kakailanganin. Ngayon, dapat ima-match natin yaan ng ating mga investment. At sa investment, hindi naman pwedeng lahat ilalagay natin sa stock market. Hindi naman pwedeng lahat ilalagay natin sa isang kumpanya. Sa investment, kailangan titimplahin natin. Totoo yun. Tama yung sinabi nung ating kasama sa SSS na talagang nagbabago ang value ng ating mga investments. Kaya kailangan din, masusi din ang pag-aaral natin. Saan ba natin dapat ilagay? Dapat natin ilagay ba sa stock market o dapat ba natin ilagay sa bonds? Dapat ba natin ilagay ito sa mga investments, direct or indirect? Okay, Prof. Speaking of which, meron kami inihandang graphic ngayon. Ipapakita natin kung yung mga iba't ibang investment vehicles ng SSS para makita natin mismo. Okay, ito yung tinutukoy nyo, no? Okay, this came from the SSS themselves. Private securities, 40%. Housing, 35%. I guess housing includes condos, meron pa silang parking lot, in government financial institutions and corporations, real estate-related investments. So basically, sir, ang kini-question nyo yung, I guess, the smartness or the intelligence of the investment decisions. Kasi may good investments, may bad investments, and I guess if this were your own money, maaring maybe you would be more careful about how you would invest this amount of money. I will not challenge the intelligence of our investing or the SSS Investment Committee, no? Kaya lang siguro kailangan mas masusi yung pagtingin natin, pagpalo, no? Yung pagsunod dun sa saan ba natin inilalagay ang pondo ng SSS. Pwede ba nating ilagay ito lahat na puro private security sa isang sektor? Pwede ba natin ilagay ito sa puro stock market issue o pwede ba nating ilagay ito sa fixed income? At kung gano'n, pwede ba nating ikalat ang pondo? Pwede rin naman na magbigay tayo ng investment sa isang sektor pero babantayan natin. No? At lagi nating sinasabi na hindi ko mo ito ay pinapayagan, pwede na nating doon na lang natin iiwan. Titingnan natin, pag-aaralan natin, ano ba ang trends dito? No? Umaakyat ba to o bumababa? Katulad ngayon, siguro ang mga kasama natin sa SSS, no, siguro lagi nilang binabantayan kung ano ang nangyayari sa stock market. Kasi ang laki, no, 40% yata ang nakalagay sila sa stock market. Ang capital markets are down, no, worldwide. So kung doon ka nakalagay, medyo siguro ninenervyos ka ng husto, no? Paano natin mapapalago yan? Well, I guess ang kini-question nyo yung investment strategy. Okay, kasi
that's a strategic question, no? How much of your total fund you will invest in stocks, how much... Kasi there are risky Yes, investments yes. where you can lose a lot, but you can also win a lot, no? Of course, But there of are course. safer, like, Yes. okay, like mga ordinaryong tao, iniisip nila, time deposit, Oo, di ba? oo, I mean, oo. wala May naman fixed talo. income tayo, Oo, no? wala naman talo yon, Walang but talo hindi naman yun. ganun kalaki yung kita. Minsan talo ka pa ng inflation, That's but at least okay. you will not occur the same kind of losses na 16 billion. Hindi ka parang nasa roller coaster. Hindi ito Yes. casino. Hindi natin pwedeng tratuhin ito na parang pera sa casino. At ang stock market, pagka hindi natin binantayan yan, pwedeng isang araw talo tayo, may isang araw na panalo tayo, pero sa bandang huli, paano ba natin makikita kung paano natin mapapangalagaan ang pondo ng bayan? Tiningnan ko rin kung ano ang kalakaran doon sa mga ibang bayan, kung paano ba nila pinapalakad yung kanilang pondo. No? Meron sa kanila na ang ginagawa nila, ang kanilang pension fund, no? Pinautang nila sa gobyerno o bumili sila ng treasury bill, ang gobyerno nagbabayad sa kanila ng extra. Kung 6% ang treasury bill, dadagdagan ng gobyerno ng 2%, so magiging 8%. This is one way of the government, no, not necessarily giving dole out to SSS or subsidy, pero performance ito eh. So you just give them a premium. Kind of an incentive. It's an incentive, no? At binibigyan mo sila ng special treatment na kung sa kanila kayo nag-invest, bibigyan mo rin sila ng premium. Okay, so ang sinasabi nyo, kailangan baguhin o reformahin ang investment strategy ng SSS or itong pondong ito para maging mas tiyak yung income at hindi maging roller coaster nga yung gains and losses Yes. nito. So, but what will you need legislation also for that? Well, I think ang kailangan natin pag-aralan ng legislation o kaya pwede rin naman gamitin ang presidential The order. president no? himself can do Executive this. order, of course. No? Pero ganito, no? sa isang banda, kailangan natin tingnan yung investment strategy, no? Yung portfolio management ng SSS. Importante yan, no? Tingnan natin saan ba natin dapat ilagay, direct, indirect investment, risky or non-risk, or imo-moderate natin ang mga risk. At ang isang pinakamalaking reforma na nakikita kong kailangan mangyari ngayon dito ay yung governance. Paano ba pinipili ang representante ng mga miyembro ng SSS? Merong miyembro ng general public, merong miyembro ng labor sector, merong employer, and so on. Pero ang mga representante na yan, kanino ba sila accountable, no? At paano ba sila magiging accountable? No? Dapat merong direct participation ang mga miyembro dun sa pagpili kung sino ang mamamahala sa kanilang pondo. At sa isang banda, kailangan din magkaroon ng malayang access, no? Malayang pag-access ng impormasyon ang mga miyembro. Maski sinong miyembro, hindi pwedeng annual Kailangan may report General Assembly tulad ng mga korporasyon. Exactly. Kasi shareholder tayo ng SSS. Kasi actually lumalabas itong mga investments na to, well, nasa annual report nga, pero it's not Huli na. ngayon lang natin nalalaman. Ngayon lang natin nalalaman. Okay, sir, thank you for yung mga clarification na yan at yun nga, abangan pa natin, hindi pa tapos tong issue na to. Maraming salamat. Professor Emmanuel Leyco, Thank you. AIM professor. Thank you. Thank you.